State of the Nation. Nabangga at nagulungan ng truck ang nagbibisikletang lola na yan sa San Fernando, Pampanga. Dead on the spot ang biktima na ayon sa pulisya ay iniwasan ng nakaparadang e-bike sa gawing kanan. Hindi naman napansin ng truck driver ang lola kaya nahagip niya ito. Sabi ng pulisya, nagkausap na ang truck driver at ang mga kaanak ng biktima. Halos okupahin naman ng mga siklistang yan ang bahagi ng highway sa barangay Cabugao Sur sa Pavia, Iloilo. Nang sumemplang ang isa sa kanila habang pa-U-turn ang sinusundan nitong sasakyan. Ayon sa Land Transportation Office, dapat nasa outer lane ng mga siklista. Walang designated bike lane sa lugar, kaya pinapayuhan ng mga otoridad na manatili sila sa itinalagang linya para sa slow-moving vehicles. Bago ngayong gabi, hihiling ng Immigration Lookout Bulletin Order ang kampo ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonia laban sa head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. May report si Marizo Mali. Matapos manunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora, ang Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, ano yung ibig sabihin nung naungkat ang mga dating interview ng mga dating manlalaro ng koponan kaugnay sa pinagdaanang training camp. Isa riyan ang interview ni Gian Mamuyak at Tyler Iyo sa Shoot First podcast noong 2022. Ang tawag nila sa training, boot camp, kaparehong terminong tumutukoy sa pagsasanay ng mga military recruit. Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? Bootcamp. O bootcamp. Walang basketball doon. As in, Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild! dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone. Yung term na pang sundalo, legit talaga. Legit. Tumanggi silang idetalye kung anong ginagawa sa training camp. Pero ang itinuturo raw dito, Mental toughness. Ano to? Survival, bro. Mental toughness ang number one na inaan ni Coach Tab. sa hiwalay namang podcast, Deadly Training ang tawag ng dating Ateneo player na si SJ Belangel sa training nila sa Aurora. Pinipiga raw talaga ang mga player sa puntong utak na lang ang gagana at hindi na ang katawan. Tinawag naman itong Hell Week ng dating Ateneo player na si Sean Ildefonso ng makapanayam sa iba pang podcast. Wala pa masyadong detalye sa training na ikinalunod ni Rene at Divine sa isang resort noong June 8. Pero sa pakikipag-usap ng dating coach ni Rene sa coach ng Ateneo Blue Eagles, dito daw yung dagat sa hita at saka ano daw sila, magtakbo daw sila. Tapos nung nagsabi na daw sila na go na, bigla na lang daw pumunta yung alon doon sa kanila. At first calm pa daw yung dagat. Tapos may malaking alon daw na yung first alon daw, yung mga players parang nag-enjoy pa daw. Uy, kasi may malaking alon. Tapos yung second pati third alon doon na parang na-scatter sila. lumalabas sa investigasyon na lumayo ng 300 metro mula sa tapat ng resort ang team activity. Kahit pinayuhan sila ng pamunuan ng resort na huwag na para mas ligtas. Yung pong team ay gusto kumbaga ay po silang, humingi po sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Nasa hanggang bewang daw ang tubig hanggang mapunta sila sa biglang lalim ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Doon na raw nawala sina Rene at Divine. Pagkatapos ng hanggang 40 minuto, natagpuan ng kanilang labi. 5 dipa mula sa baybayin. Walang nakitang foul play ang Aurora Police batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid. Base po sa affidavit ng lifeguard, ay habang ko po ngayon yung statement niya, ay wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. Sabi naman po ng tiga MDRR mo ng Dipakulaw, walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Ang tindi ng paghihinagpis ng nanay ni Rene na si Rovelyn dinig hanggang labas ng kwarto kung saan nakaburo lang anak. Nagsorry na raw kay Rovelyn ang coach na Ateneo Blue Eagles. Sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry
sa anak ko. Tinanong din daw niya sa coach kung totoong may weights na nilagay sa kamay at paa ng anak. Wala daw linagay dito na mga weights. Wala. Sabi niya, may medic daw sila per first aid lang. 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa ospital. Siyempre, layo na. Nakukulangan daw si Rovelyn sa paliwanag ng Ateneo. Ang labi naman ni Divine nakalagak muna sa Arlington habang wala pang abiso mula sa pamilya na nais siyang maiuwi sa Nigeria. Pinaiimbestigahan na ng DOJ sa NBI ang pagkamatay ng 2 student athlete. Ang tumatayong abogado ng pamilya Baterbonia susulat daw sa DOJ para humiling ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa head coach na Ateneo na si Tab Baldwin. Wala pong personalan ito against Coach Tab Baldwin, no? So that in the meantime that there is an investigation para naman po hindi siya makauwi dito muna siya sa Pilipinas. Wala po kaming sinasabi na meron siyang liability po dito. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon ni Baldwin. Ayon sa mga abogado, bukas iuuwi ang labi ni Rene sa Mindanao. Mariz Umali, GMA News. Bukod sa kakulangan ng pagkain at tubig na may inom, problema sa Sarangani kung paano tutugunan ang mga nasugatan dahil sa lindol. Naubusan na kasi ng anti-tetanus shots at hindi pa rin magamit ang mga operating room at laboratorio. May report si Maki Pulido. 3 araw matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol, isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Sarangani. Maraming ari-arian ang nasira at halos lamunin na ng bumukang lupa gaya ng mga bahay na ito sa Glan. Nasa 20 bahay yung dating nakatirik sa gilid ng bundok na ito dito sa bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Pero dahil dun sa lindol, sira na lahat ng mga bahay. Itong bahay nga na ito nahulog na dun sa gitna kung saan nabiyak yung lupa. Kasi wala naman kaming mapupuntahan. Dito lang kami naninirahan sa wala rin kaming sariling lupa kasi. Bahala na po ang Panginoon. Ang ilang biktima ng lindol sa gilid ng highway natutulog. Problema kung saan sila kukuha ng pagkain at maiinom. Naghintay pa rin ng tulong, pagkain at saka tubig. Walang mainom. Hindi kami kamanap-buhay kasi ganito ma'am, may lindol, wala namang trabaho. Importante lang, bigas lang ma'am, saka tubig, yan lang ma'am. Tulugan ng anak namin. Sa mga naghihintay ng tulong, no, naiintindihan namin sa humingi lang kami ng pasyensya. Kami gusto talaga namin makarating agad. Pero naiintindihan naman natin na hindi talaga natin mapabilis kasi yung daan wala. Para maayos na ang mga kalsada at tulay, magdamagan na ang clearing operation at pagkukumpuni ng DPWH. Sa ngayon, passable na ang Sapu-Masla Bridge sa bayan ng Malapatan at para makadaan ang mga sasakyan hanggang sa bayan ng Glan, target namang maayos ngayong gabi ang kalsadang tila chinap-chap ng paggalaw ng lupa. Dahil ginagawa na raw ng DPWH yung portion ng highway na nagkabiyak-biyak ay pinagbabawalan dumaan kahit na mga tao, hindi lamang mga sasakyan. So para makarating tayo, lampas nun, para malampasan natin, kailangan sumakay tayo ng bangka. Ang mga doktor naman sa Rural Health Unit nag-aalala na dahil naubusan na sila ng anti-tetanus shot. Sa mga cases na nakita namin, ma'am, may mga patients talaga kami na makapunta dito na for example, may mga deep wounds. Yun kasi kailangan talaga yung mabigyan ng anti-tetanus para hindi mag-fester yung infection. Hindi pa cleared ang Glan Provincial Hospital kaya tiis muna sa parking lot ang mga pasyente. Si Cambria 3 araw nang naghihintay na mailipat ng ibang ospital matapos masugatan sa ulo at ma-dislocate ang kanang paa. Nabagsakan ako ng ma'am, yung pader ng kapitbahay ko. Hindi na ako nakatakas. Naabutan na talaga ako. Anesthesiology, they could not come here because the road is not passable. No, so these patients need to be airlifted or by sea ambulance or whatever available that for them to be transferred to higher facility. Sa ngayon, 45 na ang kumpirmadong namatay dahil sa lindol sa Mindanao base sa NDRRMC. Mahigit 600 ang nasugatan.
Si Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa General Santos City. Ininspeksyon niya ang napinsalang gusali ng St. Elizabeth Hospital, pati ilang eskwelahan. Nagpaabot ang Pangulo ng tig 50,000 pesos na tulong para sa mga namatayang pamilya at 100 milyong piso para sa rehabilitasyon ng City Hall ng Gensan. Sinisikap na rin daw na maibalik ang supply ng kuryente at tubig sa mga apektadong lugar at ang pagpapadala ng relief goods. Maging si Vice President Sara Duterte bumisita rin sa mga biktima ng lindol sa Gensan at Sarangani. Namahagi ng hot meals ang OVP para sa mga first responder at rescuer. Binigyan din ng pagkain at non-food items ang mga lumikas. Nakiramay rin ng bise sa mga namatayan. Maki Pulido, GMA News. Posibleng may kaugnayan ng sinasabing banta sa seguridad sa Senado sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Sinabi yan ni Senator Win Gatchalian batay sa ibinahaging intelligence report ng National Bureau of Investigation. Posible rin umanong armado ang mga manggugulo. Kasalukuyang naka-heightened alert ang Senado. Bahagi ng ginagawang paghigpit ang pagpapatupad ng work from home sa mga empleyado. Nakikipag-ugnayan din ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA sa intelligence community para masiyasat ang banta. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng 12 o 18 dating bodyguard ni Ko sa pamamagitan ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligo. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps. Hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. Nakuhanan ng drug paraphernalia at patalim ang isang estudyante sa loob mismo ng paaralan sa Talisay City, Negros Occidental. Nangyari ito noong Lunes, unang araw ng balik eskwela. Ayon sa gwardyang rumesponde, nakuha ang mga gamit sa babaeng 12 anyos at nasa grade 7 nang magsumbong sa kanya ang guro. Dinala sa barangay ang bata at doon sinabing ipinatago raw sa kanya ng pinsan ang mga gamit. Ulila na sa ama ang bata habang nagtatrabaho sa Maynila ang kanyang ina. Dinala na ang bata sa isang reformation center ng Talisay LGU. Nilimas ang perang laman ng isang vending machine sa Canlaon City, Negros Oriental. Sinira ng lalaking nakahoodie ang piso Wi-Fi vending machine. Nakita pa ang sospek na tinatakpan ng karton ng kanyang ulo. Nakatalikod sa ito sa CCTV habang nililimas ang pera. Hindi alam ng may-ari ng vending machine kung magkano ang natangay na pera. Nai-report na sa pulisya ang insidente. Naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng floating platform na inilagay nito sa Bajo de Masinloc. Namata ng Philippine Coast Guard o PCG ang istruktura nang magsagawa ng low-level flight noong May 28. Ayon sa PCG, hinaras pa ng Chinese Navy ang kanilang aircraft. Inulit ang pangaharas ng fighter jet ng China nang mag-maritime domain awareness flight ang PCG noong May 30. Sa flight na iyon, namata ng 6 na Chinese nationals sa platform. May rubber boat ding nag-i-install ng antena sa bato malapit sa pasukan ng Bajo de Masinloc. Kinabukasan, nakita ang 2 service boat na may sakay ng mga Chinese at naglipat umano sa platform mula sa Bukana patungo sa loob ng Bajo de Masinloc. Tingin ng National Task Force for the West Philippine Sea, bahagi ito ng pangangalap ng datos ng China sa lugar. Nanindigan ng DFA na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, kaya Pilipinas lang ang may karapatang magtayo ng istruktura roon. Gate naman ng China, kanila ito, kaya may karapatan silang magsagawa ng scientific research doon. Kapuso opa Kim Jisoo tinawag na one of the best times of my life ang taping ng upcoming series na Love Siargao with Alden Richards and Nadine Lustre. Nostalgic naman para kay Kapuso primetime action hero Ruru Madrid ang kanilang taping sa abandonadong Quezon City Jail para sa upcoming GMA Prime series na Hari ng Tondo, kung saan muli niya makakasama si Kapuso Drama King Dennis Trillo. I'm very excited kasi the last time na nakatrabaho ko si Kuya Dennis, sa kulungan din. It was for Green Bones and now, ayun, nakakulong na rin ako.
This is it, pansit! May ganyang nakipagbardagulan para sa BTS ticket. Maaga pa lang nakahanda na ang tabs ko for day 1 and day 2 at ang queue, pang 34,000 at pang 24,000. Sulit naman ang paghihintay ng certified army. Girls' Generation members Soo Young at South Korean actor Jung Kyung-ho naghiwalay after 14 years. Kinumpirma yan ng kanilang mga agency. Aubrey Carampel, GMA News. Naging katipunero for a day ang isang lalaki at sumama pa nga sa laban para sa kasarinlan ng Pilipinas. Kung paano nangyari yan, pusuan sa report ni Ian Cruz. Isang araw sa kasagsagan ng himagsikan, may isang tinawag para ipaglaban ang independensya. The cry for freedom. Kailangan ka ng katipunan. Teka, mali! Hindi ito part 2 ng seryeng Maria Clara at Ibarra. Walang time travel pero may nakaladkad sa tanghalan. Ang matapang na Ginoo, si RJ Urbano. Kailangan ka na. Ayan! Matapang na nakipagbakbakan sa bayan sa pagtatanghal ng isang grupo tungkol sa kasaysayan ng himagsikan. Ang kanyang role, si Procopio, ang kapatid ng nagtaguyod ng katipunan na si Andres Bonifacio. Hanggang sa pati ang mga kasamahan niya, naging mga katipunero na rin. Partida, napadaan lang daw sila. Naroon kasi sila para dumalo sa kasal. Narinig lang daw nila na may sumisigaw at nang kanilang silipin, nagulat sila dahil nangahatak pala talaga ng manonood para makibahagi. Ang revolusyon! Natatawa man daw sila dahil sa hiya at pagkabigla, bilib na bilib sila sa mga theater actors na di kumakalas sa karakter. Sa Biyernes ay kasandaan at 28 anibersaryo ng kalayaan at mahalagang makibahagi rin sa pag-alala ng kasaysayan. Ian Cruz, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.